welcome to the feast where you are loved. Thank you, son. My son, Ayo. We're welcoming you back to PICC, and we're starting a month-long celebration of our anniversary. It's been 7 years since we started a PM session. It's going to be an exciting month, led by Brother JC, of course. And we're continuing our series, Unleashed, Breaking Free from the Shackles of Unforgiveness with Talk 2. Is going to be powerful. Freeing self. My big message to you that we want you to bring home is this. Don't be too hard on yourself. Take it slow. Be kind to yourself. Sabi nyo nga po, be kind to yourself. Sa animals nga, be kind tayo sa self pa. Di ba? So, pag uugatin mo yung maraming mga problema, kasama na yung galit mo sa mundo, galit sa kapwa, galit sa Diyos, minsan o madalas, ang ugat nun, galit ka kasi sa sarili mo. At ang masakit pa doon, wala nang dahilan. Dahil tapos na, o pinatawad ka na, o nakalipas na. Pero ni-rewind mo sa utak mo, and it's gonna spiral, it's gonna snowball. Kaya yon, galit ka sa tao, galit ka sa magulang mo, galit ka sa mga bituing sa langit, galit ka sa kay lahat ng mga naging presidente sa Pilipinas, pati mga sumako kasalanan nito, mga Kastila, ng mga Amerikano, ng mga Hapon, lahat na sinisi mo. Pero ang totoo nun, meron ka lang inner struggle na hindi mo na isa-settle. Alam niyo, mahal na araw, no? It's just a few weeks from now at nasa Lenten season na tayo. Familiar kayo, tiyak dito, no? I'm not gonna condemn that. That's almost a cultural thing, a traditional thing. Pero, of course, kahit ang simbahan natin ay sinasabing hindi mo kailangan ito na parusahan ang iyong sarili. Nahagupitin ang iyong sarili hanggang ikay dumugo at ikay paparada sa kalye. Again, I'm not condemning, especially sa Pampanga, pinupuntahan talaga yung mga tao, nagpapapako pa sa krus. Maybe it has now become a tradition, no, na pinupuntahan pa ng mga turista. Pero madalas kasi, nadidinig natin na kaya daw nila ginagawa yan ay pinagbabayaran nila ang kanilang mga kasalanan. Pangbayad daw sa kasalanan. Ang hirap nga, tulad ng sabi ni Brother JC, baka matagal ka nang pinatawad. Pinatawad ka na ng Diyos, baka pinatawad ka na nung pagkasalanan mo. Ikaw, hindi mo papatawad ang sarili mo. Kaya taon-taon, paulit-ulit, o araw-araw, ang mahirap dito, hindi lang yan physical. In fact, mas mahirap kung mental ang iyong punishment sa iyong sarili. We become our own punishers. Pinaparusahan natin ang ating mga sarili madalas. And I'm gonna shock you with this. This was supposed to be original big message today. That there's nothing to pay. Can you boldly proclaim that? There's nothing to pay. Kaya lang, iko-qualify ko lang, no? Kasi spiritually yan eh. Hindi, quote-unquote, tapusin niyo yung buong talk para i-qualify ko kasi mahirap namang iwanan ng ganyan yan. Pero sa ating mga kasalanan kasi, ang general theology here is that Jesus already died on the cross for our sins. Ang Panginoon na ang nagbayad para sa ating mga kasalanan. Bakit? Hindi natin kayang bayaran sa sarili natin ang ating pagkakasala. Kaya nga, ang Diyos Ama mismo ang nagpadala ng kanyang bugtong na anak, yan ang ebanghelyo kanina, upang tayo ay iligtas. Because on our own, hindi natin kaya. Kaya generally, theologically, biblically, bayad ka na. Bayad na ang iyong mga kasalanan. Sige, sabihin mo sa katabi mo, bayad ka na. Ingatan mo lang, baka may utang sa iyo yan, ibang pagkaintindi niya. Kaya nga sabi ko, ika-qualify yan. Kasi hindi ako nagbibiro. Minsan, masyado namang inaabuso yung teolohiyang yon. Kasi,
Wala ka na kailangan pagbayaran pa. Pero dito sa ating sistema, halimbawa sa lipunan, sa legal system, abay, meron tayong mga batas. Hindi ka pwedeng magnakaw, hindi ka pwedeng pumatay, hindi ka pwedeng, tapos pag nahuli ka, ang sagot mo sa pulis, bayad na ni Jesus ang aking ginawa. Hindi. Siya ikulong mo kasi siya daw ang bahala sa... Hindi. No, meron tayong mga batas na pinaiiral na dapat yan ay pinapatupad upang ilagay sa ayos ang ating lipunan. Kung hindi, there will be chaos. At ang mga batas na yan, ang pinag-uhugutan din ultimately ay batas din sa Biblia. From the Ten Commandments to the law of love. No? Pero spiritually, yan ang ating pag-uusapan ngayon na baka spiritually, emotionally, with your sins and with your guilt, tapos na, pinauulit-ulit mo pa. Ngayon, ang delikado dyan, pag pinauulit-ulit mo yan, sinaksak mo sa ulo mong, makasalanan ako, babayam. Di ba lagi nating nadidinig dito sa feast, what you focus on grows. Kasi dalawang extreme theology, yung sinasabing, wala kang kasalanan. Yung isa naman nagsabing, makasalanan ka. Lahat ng gagawin mo, isipin, makasalanan ka. Delikado yan. Kasi pag tinatak mo sa ulo, makasalanan ka, malamang sa hindi, lalo kang lulublob sa kasalanan. Walang pinagkaiba yan sa yung nanay mo lagi sinasabi, madadapa ka. Oh, yan, sinasabi ko na nga, nadapa ka. Sabi nyo na, madapa ako, tinuloy ko na. Diba? Kaya, we will strike that balance, no? Na bayad ka na, pero meron pa tayong ginagawa, no? Because, actually we believe that we don't get what we deserve. But actually what happens is that we get what we think we deserve. Marami mga na-enjoy natin sa buhay, hindi naman natin deserve pero binibigay ng Diyos. Ang tawag doon, grasya. Paggising mo lang kanina, may ginawa ka ba para sumikat yung araw? Nagbabayad ka ba ng renta para sa araw? Yang hangin na yan, sana wag, no? Pero may metro ba yan sa ilong singhot mo tapos may bill? Wala kang ginawa para ma-enjoy mo yung mga yan, hindi ba? You don't deserve that. Wala ka, hindi mo naman pinagtrabahuan yung hangin, hindi mo pinagtrabahuan yung araw, maraming kang ginagawa hindi mo pinagtrabahuan yung pagkain mo, hindi mo niluto yun, pero kinakain mo. Other people cost that for you. O baka yung bahay na tinitirhan mo, binigay sa iyo o pinamana sa iyo. We receive a lot of things that we don't deserve and yet we receive it. Why? Mahal tayo ng Diyos. It's by God's grace. Are you getting me? Pero minsan din, sa negative, iniisip din natin yun na, hindi, ito, deserve kong parusahan ako. Hindi, ito kasi, nung grade 2 kasi ako, may ginawa ako masama, kaya hanggang ngayon pinagdudusahan ko yun Ilang taong ka na? 72. Bino 72 ka na, grade 2 pa yung kasalanan, pinauulit-ulit mo. Baka hindi mo na-deserve yun, but you think in your mind, no? Deserve ko, parusahan ako, dahil sa ginawa kong yun, dapat lang ito. Mahirap uli yan, sasabihin ko sa inyo. Kasi maglulublob ka na maglulublob sa guilt, hindi ka makakalabas doon. Ito yung sinasabi natin that don't be too hard on yourself. This is internet stuff, but we can get some good things a lot of good things from the internet. Nabasa ko, signs that you're being too hard on yourself. Tingnan nyo, basahin natin para may participation tayo. Number 1, basahin nyo. If you make, pag mayroon tayo nagawang pagkakamali, at sisiguraduhin ko, kahit mamaya sa Biblia, lahat tayo may nagawang pagkakamali. No exception. Ang diferensya lang, isang tao nagkamali, bumangon siya, tapos kinalimutan niya, nag-move on siya. Mayroon namang nagkamali, natuto siya doon, di ba? Di na niya uulitin, nag-move on siya to become a better person. Mayroon nang binaliwala, inulit-ulit. No? Pero mayroong, nag-move on na siya, pero bit niya palagi, nagkamali ako. That's a crippling mentality. Hindi ka makaka-move on dahil pinauulit-ulit mong usigin ang sarili mo. We're gonna talk more about that later on. Number 2,
sign that you're too hard on yourself? Basahin nyo. Yun. Sometimes, ang pinaka-paborito daw na tukso ng demonyo sa'yo ay yung hindi kayo magkasala eh. Hindi eh. Kasi talagang magkakasala at magkakasala tayo eh. Ang paboritong taktika ng demonyo ay yung sabihin, guilty ka. Oh, anong ginawa? Kapal na mukha mo, ha? Nakakaw ka, kapal na mukha mo, tismoso ka, pinost ko sa Facebook. Uy, nanood ka dun sa bawal yun, ha? Tapos pag nagsimba ko, sisimba-simba ka pa, kapal na mukha mo, ha? Kilala kita. Accuser ang demonyo, eh. Papaharap niya palagi sa iyo yung ginawang pagkakasala para lumayo ka ng lumayo sa Diyos dahil feeling mo hindi ka karapat-dapat. Gets niyo yun? Wala naman talagang karapat-dapat sa atin humarap sa Diyos, eh. Wala. Pero siya nag-imbita. Grasya niya. Are you getting me? Ako lang this week, naku, siyang malaking karangalan, imbitahan ako sa Malacanang dahil sa isang kaibigan lang. No? Grasya yun eh. Kung ako arte-arte, naku, hindi ako karapat-dapat pumunta sa Malacanang. May imbitasyon ka naman eh. Kahit na ako'y uod. No? Tapos pinakakain ka na doon, hindi ako pwedeng kumain. Ha? Hindi ko binayaran yan. Libre naman eh. Minsan OA tayo eh, hindi ba? No, pinaliliit natin ang ating sarili samantalang hinahain na sa atin grasya, no? Blessing of opportunity, blessing of dignity, blessing of forgiveness. We're shying away. We're warding it off. Kung kayo yung ama, kung kayong kaibigan, kayo yung ina, binibigyan mo sa iyong anak. Di ba? O anak, kumain ka na. Hindi ako karapat-dapat tayo. Nagkasala ako sa iyo. Kumain ka na, huwag ka ng arte-arte, ubusin namin ito. Diba? Kasala ka, pinag-usapan nyo, tapos na yan. Don't let your guilt eat you up. Huh? Number 3, read on it. You focus on things. Yan pa isa. Alam nyo kaya binasa ko yan, pinik up ko yan. I'm talking to myself. Eh. Ganyan ako madalas eh. Marami dyan guilty ako eh. Yung pinag-uusapan nila. Malamang ako pinag-uusapan yan eh. O, tinan mo, tumingin pa, ngumiti pa, ako nga. Eto lang ang gusto kong sabihin dyan. Paano kung ikaw nga pinag-uusapan? O, sabihin na natin ikaw, ano magagawa mo? Hilahin mo mga dila nila? Taniman mo sila ng mga monitor at kung ikaw pinag-uusapan na wala kang magagawa doon, you don't have total control of others. Are you getting me? Ako pinag-uusapan nila ako, sikat na talaga ako. Ganun na isipin mo. Wala ka control doon eh. Hinihila ako pababa. Ibig sa isipin, hinihila nila ako pababa, ibig sabihin, nasa taas ako. Diba? Pero kung isipin mo lang, pinag-uusapan ako, hindi ka makakatulog. Kapag tulog mo, pinag-uusapan pa rin nila ako. Hanggang sa panaginip nila ako, pinag-uusapan nila. You don't have total control of those things. Again, that's making your life harder and more difficult than it already is. No? You can't take a compliment. Sabihin nyo na, you can't take a compliment. Ako, matagal akong ganyan. Buti ngayon, pinag-aaralan ko, mag-thank you ka lang, di ba? Uy, ang galing mo. Hindi ako magaling. Hindi, magaling ka talaga. Hindi, tsamba lang. Bawiin mo. Hindi ka nga magaling. Ay, abang nito ha. Sabi mo, hindi ka magaling. Ngayon sinabi ko. Ano pa naman yun, di ba? Salamat sa biyaya ng Diyos. Oh, thank you. Tulong-tulong tayo. Kadugtong yan yung number 6. So, you rarely feel good about yourself. Sabihin niyan, you rarely feel good about yourself. Tapos sasabihin yung positive, I should feel good about myself. Kaya mamaya, sabihin ko sa inyo that you really have to go slow on yourself. Huwag yung mabilis mong usigin ang sarili mo. Bakit? Kasi yan dugtong-dugtong ng talk natin last week at Sunday. Kasi kung paano mo ititreat ang sarili mo, gan mo ititreat ang iba. Are you getting me? And number 7, you're always cranky. Ako binabanda ko sa sarili ko niyan. Yung masyado kang metikuloso, ang hirap nun. Yung kumakain ka, kasi ako, sanay din ako sa biyaya agad ng mga kaibigan, mga mayaman, nakakain ako sa mga hotel. Diba, sa mga hotel, o yung mga fine dining, pag mayroong tapos ka ng pinggan, kukunin ng waiter yan, fine dining, ayaw nila.
May isip ko sa bahay, dapat ganun din. Pag ganun, oh, tapos na ito, kunin na. O, nakalimutan ko itong mga kasama ko sa bahay, hindi naman nag-hotel and restaurant management yan, hindi naman nag-training vibes. Di ba? Nadadala ko masyado doon na konting, may kalat, hindi nyo pinulot. Parang feeling ko, parang ang hiyap ng tumutuloy ka palagi sa alambre. Alam niyo yun? Kaya sabi ko, no, I should go slow on myself and on others. Nung bata kasi ako, ang lola ko, yan ang natutunan ko sa lolo ko. Lola ko, napakalinis sa bahay. At bahagi nung kasi ako laging pinaglilinis siya na sahig. Kaya naging malinis din akong tao eh. Kahit sa katawan o sa sahig, linis ako na. Pero sa sobrang linis ko sa isang araw, nung isang araw, may bisita kami. Ngayon yung bisita namin, lampaso ko lang noon, bunot, tapos talagang kinakamay ko pa para makintab. Hindi ako humihinto hanggat di ko nakikita yung sarili ko sa sahig eh. Ganun kami, trained. Makintab. Eh nung may bisita kami, nung tinapakan niya, sinusundan ko. Sabi ko, pambira naman, nadudumihan ito. Tingin tuloy ng tingin yung bisita, hiyang-hiya, kulang na lang, iangat niya yung paa niya. Tapos tinawag ako ng lola ko. Sabi niya, Alvin, sa Bisaya niya sinabi pa, dili inana, sabi niya, hindi ganyan. Gusto ko malinis, pero hindi mo papayain yung mga bisita natin. Tsaka mo linisin yan pag umalis na sila. Eh, feeling ko, kakalinis ko lang, tapos pinato yung kamay niya, sandali po, nadumihan niya itong. Yun yung cranky. You nitpick on things. Ay, ang hirap ng buhay niyan. Ako lang again, I'm a dakilang fan ako ng mga movies eh. Manood ako Black Panther, maiyak pa ako niya, no? Manood ako Ang Larawan, pag kumanta lang, iyak na ako. Manood ako Siargao, mga ganun. Lahat yan, kahit na animated na. Tapos nun, alam niyo, medyo bad trip pagka nood mo, saya-saya mo, tapos makikita mo sa Rotten Tomatoes, 17 lang yung grade niya. Diba? Tapos sasabihin, walang kwenta yung Batman versus Superman, samantalang kilig na kilig ka. Yung trabaho ng critic, alam niyo yun? Trabaho ng critic, hanapan ng mali. No, tapos mangha ka doon sa pinanood mong Avengers, tapos sasabihin yung 17 mistakes that this movie had. 254 mga ganon. Parang pangbasag ng trip. Ang saya-saya mo sa buhay, biglang sasabihin, walang kwenta yung pinanood mo, masyado ka mababaw. Parang ganon. Di ba? Ako, I started being slow on my, I'm not saying you lower down your standards. No? I'm not saying you let go of excellence. But I learned early on in life, that I should aim for excellence, not for perfection. Did you get that? Excellence. Oh, I want to be excellent in my preaching. We want to be excellent here. No? But if I aim for perfection, pahihapin ko mga buhay mo. Kaya ako binabandayan ko sarili ko eh. Ganyan ako minsan eh. Nagsusorry ako sa ating mga technical, sa production. Kasi minsan pag ako nagsalita, biglang may nadidinig ako, konting-konti dito, nadidistract ako. Kasi my ear was trained as a musician. I've been a director for many years for concerts and plays. Kita ko lahat. Pero ang hirap ng buhay ng ganun, di ba? 99% lahat okay, pero yung 1% na nakikita mo, ang saya-saya na lahat. Ang ganda ng feast natin. Oo nga, pero may konting tunog kanina na hindi ko nagustuhan. Nasira lahat yung talk ko. Cranky ang tawag dun eh. You start being, kaya sa akin, you'll have an easier and happier life if you aim for excellence but not for perfection. You make things your goal but not as a rule. Iba yun eh. Halimbawa, itong relo ko, noon, ngayon lang naman ako nagrelo eh. Kasi mga regalo lang mga relo sa akin. Kasi na-discover ko yung cellphone ko, may relo din pala yun, hindi ba? Kaya kahit na wala kang relo, tignan mo lang. Kaya lang itong relong to, it doesn't only tell time. Itong iPhone na ito, bibilangin niya yung iyong steps. Tapos sabihin niya kung kailangan ka ng tumayo. Dapat makumpleto ko yung ring na yon. Tapos dapat 30 minutes exercise. Tapos about 340 calories burn. Na-addict ako dito for my health eh. Kaya binubuo ko yan every day. For the past 2 months now, binubuo ko yan. Kaya lang, masyado naman akong nakukulong na dito. Na pag hindi ko nabubuo, alimbawa yung stand, hindi mo madadaya yan eh. Dapat tumatayo ka for a few minutes sa isang oras. O just to share with you, sidetrack, sabi nila, sitting is the new smoking. Madinig niyo yan?
Yung prolonged sitting, masama daw yan sa health. Kaya at least a few minutes in every hour, tatayo ka. Itong watch na ito, it tells me time to stand. Ang galing, no? Kaya kukulitin ka niyan. Hindi mo madadaya yan kasi pag tumayo ka, hintay mo yung next hour. Minsan di ako nakakatayo, minsan mahabang biyahe. May 4 hours pa ako. Alas 9 na. Kaya kita mo sa bahay, tulog na lahat ng mga tao ko nakatayo pa. Totoo yun. Sabi na asawa ko, lab, tulog na. Hindi pa, kulang pa eh. Naku. Yun yung sinasabi kong, it's the goal, but not the rule. Otherwise, pahirapin mo buhay mo. O kaya, yung 30 minutes exercise, babasahin yan pag talagang gagalaw ka. Again, minsan, mayroon ako mga talks buong araw, hindi ako nakagalaw, naku, hindi ko pa nakukumpleto. Naku, kaya 11:30 na, galaw pa ako ng galaw sa bahay. Nagawa mo, binubuo ko kasi ito eh. It's a good thing, di ba? You're taking care of your health. Pero pag nakulong ka na doon, are you getting me? Yan yung mga niarab mo na yung sarili mo ng joy of life. Yung anak ko, si Ayo, kita niyo pagbabago niya sa kanyang katawan. Talagang araw-araw, he quote-unquote punishes himself by lifting weights, by running. But he will tell me, but Dad, sometimes I have cheat days and treat days. I've got to love myself. Sabi ko, Ayo, ba't kumakain ka ng ice cream? Dad, this is my reward for myself. Ba't kumakain ka ng karne? Akala ko, Dad, this is my treat day. Ay, ikaw, Dad, you should also treat yourself. Kaya iniisip ko, kailang tanggalin ko naman kaya ito para walang sasabi sa akin, tayo, galaw. Diba? Oh, I'm not saying don't discipline yourself. Diba? I'm not saying don't go for excellence. Pero pag yun na ang naging umikot na ang buhay mo, you will rob yourself of a happy and peaceful life. Sabi kasi sa Biblia, tignan nyo ha, be perfect as your heavenly Father is perfect. Sabi nga. Pero sabi sa Biblia, maging perfecto ka. Oo, pero tinuruan, lagi natin kayo tinuturuan, let scriptures interpret scriptures. Pero kasi may sinasabi sa Philippians 1:6, maging perfecto ka. Oo, pero sino magpapaperfecto sa'yo? Ikaw? Hindi. Basa. Ano kalagay? He who began a good work in you will carry it on to the completion until the day of Christ Jesus. Magiging perfecto ka. Amen? Pero hindi sa kagawan mo, kundi sa biyaya ng Diyos. Are you getting me? Hindi ikaw. Kasi pag pinasan mo yan sa sarili mong yan, ay mabibigatan ka talaga. At the sooner you admit that, you will commit mistakes and you do commit mistakes, the earlier you will not be too hard on yourself. The Bible itself says, all have sinned and have fallen short of the glory of God. Tayo talaga nagkakasala. Pero, di isip, magkakasala na, tuloy-tuloy ko na. Hindi. Pero may grasya ng Diyos. Ephesians 2:8-9, by grace, you have been saved through faith, not from yourselves. It is a gift of God. Kita mo, nagkakasala ka, pero pwede kang luminis. Pero hindi sa sarili mong kakayanan sa Diyos. Lilinisin ka ng Diyos sa grasya niya. Not by your works alone. Kaya pilit tayo ng pilit, hagupitin natin, dapat maging badala ko, dapat, isipin mo, lumapit ka lang sa Diyos at sabihin mo sa Kanya, Lord, patawarin mo ako. Lord, baguhin mo ako. At magtiwala ka, pinapatawad ka ng Diyos. Magtiwala ka, niyayakap ka ng Diyos. Move on ka ulit. But again, balansin natin. So, ibig sabihin, wala na akong gagawin. Ay, hindi. Kasi sabi ni Santiago naman, without faith, faith without works is dead. So, kikilos ka rin. Pero dapat malaman mo that you can only do so much. Yan yung lagi ko sinasabi na kaya may araw at gabi. Bakit? Sa araw, gawin mo lahat ng gagawin mo. Sumikap ka, magpakabanal ka, pero sa gabi, matulog ka na. Hindi yung gabi, nakatayo ka pa kasi hindi mo pa nabubuo ito, di ba? Tama na, ginawa mo na yung sayo. Tulog ka na. Ang Diyos na ang kikilos sa the rest. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Alam niyo, intentionally, what we're doing is we're helping each other create a good conscience. Para marunong tayong bumaybay, bumalanse. Tinuro ko ito sa moral theology when I taught ethics in college. There are different kinds of consciences. Conscience. Alam ko marami sa inyo alam na ito, pasadahan, walang para makita nyo. Kasi dalawahan yan. May correct conscience, may erroneous.
May certain, may doubtful. May lax, may scrupulous. Yung correct conscience ang gusto natin. Simple lang, ang correct conscience, alam mong tama, gagawin mo tama. Alam mong mali, hindi mo gagawin yung mali. Yan, ang buhay ay proseso ng pagtuwid ng ating konsyensya. Yung erroneous, yan yung mga nilayasan na ng konsyensya. Yung mga, bakit? Yung tama sa kanya, mali. At yung mali, tama. Naniniwala ako, wala naman taong ganyan. Kasi ang konsyensya, kahit alam ko marami sa inyo nag-aral ng moral theology, yung konsyensya na yan, yan yung itinanim ng Diyos sa puso natin. Yan yung pag nangungupit ka, kahit wala nakakita, kinakabahan ka. Pansin yun? At managsinungaling ka, no, sa umuwi, alas 6, ilong galing, di ba? Di ba, biglang kaya nga may lie detector, mahuhuling eh. Kahit physiologically, mayroong ibang tibok ng puso mo o mayroong ibang hinga. O, konsyensya yun eh. Sa Biblia nakalagay dyan, the law is written in your hearts and in your foreheads or in your minds. Na kahit hindi ka nagbasa ng batas o kahit hindi ka nagbasa ng Biblia, more or less alam mo ang tama at mali. Gets nyo? Kaya hindi ako naniniwala na isang tao tunay na nawala ng konsyensya. Nakakalimot. Ha? O kaya ay nalilito. Yan. Kaya bababa tayo doon. No? May certain at may doubtful. Ano yung certain? Sigurado ko, ito ang tama. Alam niyo ba sa moral theology? Pag certain ka, gawin mo. Gets nyo? Kahit mukhang mali. Ano ibig sabihin nun? Kasi meron sa mga tribo, halimbawa, mga tribo. Halimbawa, may mabigay example nito, baka na, pero halimbawa na lang, sa ibang mga tribo, nangangain sila ng tao, mga kanibal, di ba? Sa kanilang isip, gets nyo? Wala silang ibang access sa ibang knowledge or religion, okay yun. Kaya hindi mo sila mahusgahan until na mayroong magturo sa kanila, mali yan. Ang turo sa kanila, ganon. Pero pag sila'y nanatili doon, certain yung conscience sila, hindi sila mahusgahan laban doon. Yan yung ina-apply natin sa mga bata. Na pag huwag mo siyang pagalitan yung bata, hindi pa niyan alam yung tunay niyang ginagawa. Gets nyo? Alam talaga nung bata na, bakit mo kinain yan? Ba't mo hindi nakakain yan? Sa isip niya, pwedeng kainin eh. Diba? Kaya niya ginawa. Ngayon, tutuwid mo yung konsyensya niya, pag-iisip niya ngayon, hindi yan kinakain. Tinan mo, nakalagay yung lason. Tinan mo, nagulo ka. Pwede niya alam eh. Kaya yun, tinuturuan mo. Ngayon, yung doubtful naman, eto naman. Kahit tama yung gagawin mo, pero may tibok sa puso mong iba, mayroong wag mo muna gawin. Sa moral theology yan. Kasi ang kailangan daw, para sigurado, correct and certain. Gets nyo? Kahit correct yan, pero doubtful ka, hindi, talagang, o siya na ba mapapangasawa mo? Alam ko siya, pero may konti pa akong itulog mo muna yan. Di ba? Kahit mukhang siya na, tamang lalaki na, o tamang babae na, pero may konti kang duda-duda, yun sinasabi na lang, itulog mo muna yan, ipagpaliban mo muna, para pag may ginawa ka, correct and certain. Kasi pag may doubt, mapupunta sa, ayun, lalo na yung pangatlo, yan yun. Ang huling dalawang klase ng konsyensya, at least with these categories, are lax and scrupulous. Yung lax, yan yung, gawin ko ba to? Bahala ka, sabay mo, pwede yan. Ito, pwede din yan. Ito, pwede yan. Lahat, okay yan. Baka magalit ang Diyos. Hindi, okay lang sa Diyos lahat yan. May mga nadidinig kayong ganyan. Hindi yan ang tinuturo natin sa feast, ha? Now, of course, we preach a forgiving God. We preach a God who will love you no matter who you are. But we're not telling you to be lax. Now, pwede pala akong pumatay, pwede akong magnakaw. Bakit? Papatawarin ako ng Diyos. Hindi ganyan. Kaya depende yan sa pag-iisip mo ng Diyos. Now, ang scrupulous naman, lahat ng gagawin mo mali. Baka kamali ako, baka lahat iniisip mo, may kasalanan, lahat iniisip mo, marumi, lahat iniisip mo. Pati nanood ka ng Black Panther, sa demonyo yan. Mga ganun. Nanood ka ng Minions, mayroong sikreto dyan na nakatago na sinasabi ni Satanas. Mga Minions na lang ito, ganunan pa tayo. Masyado namang lahat nakikita mo kasalanan. In fact, yung huling yan, yung pinag-uusapan natin ngayon.
Ang tawag niyan, scrupulosity. Pati mga santo, meron yan. Alam ko yan kasi nagdaan ako dyan eh. Yun ang mahirap kong buhay noon. Yung bago kong basa ng Biblia, yung masyado ang righteous, nakita mo sa lahat, makasalanan, kasi ikaw, feeling mo, banal ako, kaya dapat ganito kayo. Ang ginagawa ko, nakumpisal ko ng kasalanan, kukumpisal ko na naman. Tapos napansin na nung pare, paulit-ulit mo bang ginagawa yung kasalanan mo? Ay, hindi po. Noong ko pa ginawa ito. Kailan? Ay, actually, binata pa po ako. Ba't mo inuulit-ulit kasalanan? Para po mapatawad ako. Ba't nagdududa ka ba sa Diyos na pinatawad ka na no? Sabi niya, alam mo ba kahit si San Ignacio, hindi ko makalimutan yon, sa Sacred Heart ako nagkumpisal nun, sinabihan ako ng pare, even Saint Ignatius or other saints had that temptation to be scrupulous. Yung they beat themselves, oh, makasalanan ako, ulit-ulit ko makasalanan ako. Samantalang ang Diyos, pinatawad ka na. Kaya nga sabi ko, yung mga taong scrupulous, mas mataas pa standard sa Diyos. Kasi ang Diyos, okay ka na eh. Tapos ikaw hindi ka pa okay. Di ba sinabi sa Diyos, anak, mahal na kita. Hindi mo pa ako dapat mahalin. Kulang pa ang pagpaparusa ko. OA na. Kaya yung scrupulosity, nakadikit yan sa picture natin sa Diyos. Yan yung talk 1 last Sunday. Kaya importante, ano tingin natin sa Diyos? What is our picture of God? What is our image of God? Kasi kung ang image mo sa Diyos ay lagi nakaupo, tas may hawak na scoreboard, o kaya may mali yan, 1 point. Mali na naman yan, 2 point. Naku, gagraduate ka na, malapit, nakikidlatan na kita. Feeling natin sa Diyos, referee, lagi, proud. Tignan nyo, talk natin next week yan, pero kakaganyan-ganyan mo, magiging ganyan ka sa iba. Kasi tingin mo, ang Diyos, binabantayan ka na magkakamali ka. What is your picture of God? Because the God whom you worship is the person who you will become. We become the God whom we worship. In fact, kahit sa mga talk ko noon, idols lang eh. Diba, nung bata ako, usong-uso yung Beatles. Lahat kami, mga buhok namin, buhok bunot. Gagalaw-galawin namin yun. Pahaba ng buhok yung mga Beatles, pahaba na din kami ng mga buhok. Tapos kasabay sumikat si Elvis, di ba? Lahat kami, mahaba patilya, malalaki kwelyo, pag nalakad, We become our idols. Eh. Tapos si Michael Jackson ang bida, patas na kami lahat maglakad. Michael Jordan, sumikat, di ba? Nung sumikat si Michael Jordan, bago mag-shoot, lalabas ang dila, lahat kami nun, Jordan! You imitate your idols, eh. Kahit sa Pilipinas, di ba? Ang tagal na naghari ni FPJ. Kaya napansin ko noon, pati ako noon, naka-jacket kami maong palagi kahit ang taas ng sikat ng araw. At pag nagsalita kami, babangon ako. Tutulogin kita. Tapos paglakad kami, gaganon pa. You want to become like your idols eh. Lalo na sa Diyos. Anong klaseng Diyos ang iyong sinasamba? Magiging ganon ka. Kaya kung ang Diyos na nakikita mo, scrupulous ka, magiging scrupulous ka sa iba. Ngayon, pag nakita mo naman ang Diyos, okay lang yan, magiging ganun ang buhay mo. Okay lang ka Diyos, okay. Pero pag nakita mo ang Diyos mapagpatawad, pero gusto kang to be the best person that you want to be, magiging ganun ka, and you will encourage this with others. Paano ngayon nababago yung image ng Diyos? Kasi halos lahat tayo, nagsimula tayo ng tingin natin sa Diyos, may hawak na stick. Diba? Candy tsaka stick. Psychology yan eh. Naging reward and punishment. Nagsimula tayo ng, pag mabait ka, may candy. Pag masama ka, may pamalo. It worked. And in some areas of our lives, it will continue to work. But sooner or later, we mature. Sooner or later, we go to church, we do good, not because of the lollipop, or not just because of the fear of the stick, but because we know it's the right thing to do. Because we know that God loves us. And because we respond to this love. Are you getting what I'm saying? Pero paano yan? Paano nag-shift ng ganyan? Paano? Tanong sa akin, paano? We match our picture of God with our experience with God. Kasi nakita natin sa buhay natin, hindi naman pala ganito ang Diyos. Hindi naman pala. Kasi
bakit buhay pa ako? O bakit gumaling ako? O bakit na-promote ako? O bakit nagka-problema ako? Pero ang Diyos, niligtas ako. Hindi naman pala lagi may stick ang Diyos. At last Sunday, nakita din natin, hindi din pala ko palagi ako mabait. Laging may reward. Minsan pala, pinadadaan din ako ng Diyos sa mga pagsubok upang ako'y maging matatag na tao. You'll match your image with the experience. Tingnan niyo yung last example ko na Bible para promise ko sa inyo, lagi tayo may biblical input. Yung anak ko, araw-araw, nakakalimang books of the Bible na siya, si Aya, bago siya manood ng iPad. Di ba nakwento ko, nanonood siya. No? It's really amazing. No? That the internet, the iPad, na pwede kang manood ng mga malalaswa at madudumi. Ando dun din yung mga kwento sa Biblia. Hindi mo sayang. Turuan natin yung ating mga anak bata pa lang to watch. In fact, holy things on the Bible. Ito, pag-usapan natin si Peter. Mabilis na mabilis. Sa dalawang eksena ni Pedro. Si San Pedro, na dating Simon. Panoodin niyo itong unang encounter niya kay Jesus. You remember? Pinalaot siya, pero wala siyang mahuling isda. Pero sumunod siya. Paalala ko sa inyo, quick clip on Peter. Push the boat out further to the deep water. Then you and your partners let down your nets for a catch. Oh, Master, we worked hard all night long and caught nothing. But if you say so, I'll let down the nets. James! John! Go away from me, Lord. I am a sinful man. Don't be afraid. From now on, you will be catching men. This was the first encounter of Simon. Later on, became Peter, the leader of the apostles and our first pope as Catholics. Notice, yan ang isa sa pinakadakilang himala na nakita mismo ni Pedro. Nakakahuli sa maraming isda. Mangha siya, no? Ang daming lesson yan pero ito lang yung lesson na tignan natin. Nung nakita niyang may himala, ano ang kanyang response? Lumayo ka sa akin. Makasalanan ako. Sinasabi niya na, I don't deserve this. Baka hindi mo ako kilala. Nalaman niya na propeta ito. O ito na siguro sinasabi ni Mesiyas, hindi ako ang dapat mong makasama. Ano ang sagot ni Jesus? Oo nga, hindi nga dapat ikaw. Una sa lahat, pangit yung gupit mo dito. Tapos, di ba? Pangalawa, matigas ulo mo. Pangatlo, balang araw, pagkakanulo mo din ako. Tatlo. Ano ang sagot ni Jesus? Hindi lang isda pa huli ko sa'yo. Pati tao. Pinatulan ni Jesus yung, hindi ako kaapat, dapat lumayo ka sa akin. Sinabi ni Jesus, oo nga, sige, dadive na ako, iwanan na kita. Diyo. Sinabi ni Jesus, oo, alam ko hindi ka kaapat dapat, pero pinili kita. Not because of you, but despite you. Are you getting me? It's a gift. But here's the interesting part. Sumama na si Pedro, became a fisher of men, even became the leader of the apostles. Nakita niya si Jesus, naghimala pa, nangaral, at namatay sa krus. At chika-chika nila,
bumangon siya uli. Marami na nangyari. Katunayan, ang isang importante nangyari pa sa buhay niya noon, ay natupad niya na dininay niya si Jesus ng 3 beses. Alala niyo lahat yan, tama? O, ito yung isa sa mga huling eksena ng kanilang pagkikita. Pareho! Huli ulit ng isda. Wala uli silang mahuli. Pero iba ang naging reaksyon ni Peter. Watch. Jesus appeared once more to his disciples at Lake Tiberias. This is how it happened. Simon Peter, Thomas, called the twin, Nathanael, the one from Cana in Galilee, the sons of Zebedee, and 2 other disciples of Jesus were all together. Simon Peter said to the others, I'm going fishing. "We will come with you," they told him. So they went out in the boat, but all that night they did not catch a thing. As the sun was rising, Jesus stood at the water's edge, but the disciples did not know that it was Jesus. Young men, haven't you caught anything? Not a thing! Throw your net out on the right side of the boat, and you will catch some. So they threw the net out and could not pull it back in because they had caught so many fish. The disciple whom Jesus loved said to Peter, It is the Lord. When Peter heard that it was the Lord, he wrapped his outer garment around him, for he had taken his clothes off, and jumped into the water. The other disciples came to shore in the boat, pulling the net full of fish. They were not very far from land, about 100 yards away. When they stepped ashore, they saw a charcoal fire there with fish on it, and some bread. One of the last Jesus encounters of appeared Peter once more to with his Jesus disciples at Lake was this one. Same miracle, walang huli, tapos sa himala ng Panginoon, nakahuli ng marami. Nung una, anong reaksyon ni Peter? Lumayo ka sa akin. Makasalanan ako. Etong huli. Una, hindi nila nakilala kasi muling nabuhay na Nung sabi ni John, it's the Lord. Kaya may himala. Ano reaksyon ni Peter? Sinabi ba niya, naku patay. Kanulo ko yung 3 beses Nangyari na sa amin to noon na talagang hindi ako, ano naging reaction niya? He jumped and swam towards Jesus. Excited siyang makita uli. Dapat di ba nga lalo siya makonsensya dito? Di ba? Dahil nga, but no. Because he knew Jesus now for 3 years. He've heard, kumain siya sa bahay. Naging kaibigan siya. At kahit nagkasala siya, alam niya, patatawarin ako nito. Kaya imbis na siya lumayo, lumapit. At ayun ko sunod na eksena nun, nagpiknik na sila. At doon sinabi ni Jesus na 3 beses mo na ako pinagkanulo, 3 beses na ibabalik. Feed my lamb, feed my sheep, feed my... Kita nyo, ano nagagawa pag nakilala mo na si Jesus? Pag nakilala mo na ang Diyos? Mula sa paparusahan ako dito, hindi ako karapat-dapat. Kung sa, kahit ako nagkamali, patatawarin ako. In fact, sabi nila, madidinig niyo yan sa Holy Week, si Judas at si Pedro, pareho lang. In fact, mas malala pa nga ang ginawa ni Pedro, pinagkanulo niya 3 beses dahil leader siya ng mga apostolis Siya dapat ang unang pinaglaban si Jesus, tama? Si Judas, alam nating lahat, binenta si Jesus. Pero may malaking pagkakaiba. Alam niyo kung ano? Si Judas, nag-give up. He was too hard on himself. Hindi na ako patatawarin sa ginawa kong ito. Wala na akong pag-asa. Nagpatiwakal.
Pero si Pedro, grabe yung ginawa ko. Kailan niya ako kailangan? Pinagkaila ko siya. Pero nung nakita talon, sa isip niya, patatawarin ako nito. May pag-asa ako. Kaya kapatid, mamili kayo. Lalo na ngayong Holy Week. Judas o Pedro? Parehong nagkasala, parehong tumalikod, pero yung isa may pag-asa. Amen? Tumayo tayo lahat. Alam niyo, paggagawa ko sa inyo, ito yung uli natin gagawin. Kasi I want you to know that recognizing our humanity is the way to divinity. Hoy, malalim-lalim yan. In fact, si Jesus was fully human as was fully divine. At tuwing niyayakap mo yung iyong pagiging tao, doon mo daw lalong nakikitang divinity ang kabanalan sa iyo. Si Jesus, He became fully human. Nung napagod siya, pahinga siya. Inantok siya, tulog siya. Diba? Nung nakita niyo binabastos ang yung tahanan ng kay ama, galit siya. He was so human. Nanuuhaw siya, sinabi niya, I thirst. Namatay nga eh. Sabi mo, Diyos namatay? Can you think about that for a while? Diyos namatay? Pwede naman sabihin niya, hindi ako namamatay. Ha? Kahit ipako niyo ako, hindi tatalab yan. Pero he went through it. Why? Because he was also human. So that's also telling us that we acknowledge our being humans. When we're tired, when we're down, acknowledge it. I'm not saying wallow on it, no. But I'm saying, yes, I'm human. I can be perfect. I will be made perfect by the Lord someday. But now, I'm a work in progress. I will commit mistakes. I will commit errors. But that I will not be too hard on myself. Because God is molding me in the process. Kaya, one thing we should do, I invite you to do is this. May mga cellphones kayo? Pakilabas niyo po. Yung walang cellphone, pagdasal nyo, nasa Pasko, may regalo. Or may mga cellphones, halos lahat man tayo. Ito i-camera niyo po. Tapos yung ano tawag niya? Front camera. Tapos sandali niyo tignan kung okay yung inyong buhok. Masyado napakapal yung foundation. Ipin mo baka. Tingnan mo sandali, yan. Ikaw yan eh. Kailan mo huling talagang tinignan na sarili mo? Hindi lang para mag-ayos sa mukha. Hindi para tignan lang kung pantay ba yung labi mo o yung ilong mo, ilang blackheads na yan. Kailangan na ng diamond pill. Hindi. Pinatitingin ko yung sarili ninyo para mahalin nyo yung taong niya nakikita nyo. At ganito gagawin natin i-video nyo. Ito yan. 3 salita lang. Huwag nyo munang i-on pero ako din, sama ko. Video mode nyo, tapos sabihin nyo itong 3 words. I love you. I accept you. I forgive you. Sabihin yan para pag medyo you're hard on yourself, i-play nyo, panoodin nyo. Para maalala nyo na pinatawad mo na sarili mo. Ngayon, huwag mo lang lagi i-rewind. Rewind mo yan. Tama na. Tawarin mo pa. So, sige, gawin natin. Video. Yun lang. Sige, 1, 2, 3. I love you. I accept you. I forgive you. Amen. Sige, save nyo na. Tapos yakapin nyo sa cellphone. Tandaan mo, ang una nagsabi sa inyo ng Diyos. Sinabi na niya sa iyan araw-araw. I love you. I accept you. I forgive you.
Kaya tulungan mo siya na sabihin mo din yan sa sarili mo araw-araw. At kita mo, magiging ganun ka din sa iba. At lalong gaganda ang buhay mo. Let's come before the Lord. Free ourselves by the grace of God.